So may i-share po ako sa inyo guys kung paano magpalit ng blade ng radiator ng Innova, plus paano natin dadagdagan ng silicone oil yung clutch mismo nitong radiator fan. So iisa-isahin natin to guys. So ayan guys, ang gagawin ko muna, dahil putol po yung fan blade nito, papalitan po natin ng fan blade, plus dadagdagan po natin ng silicone oil itong mismong clutch fan. Kasi pag hindi nyo po dinagdagan, kanyari po napansin po ninyo pag start ng makina, mahina po yung buga ng hangin. Pero umiikot po itong fan, pero mahina yung buga. Ang dahilan po nun, posible na medyo nagbawasan po yung oil nito sa loob. So para po maiwasan natin na mag-overheat ang makina dahil hindi na po sumasabay sa pag-ikot itong clutch fan, ang gagawin po natin, tatanggalin natin at dadagdagan po natin ng silicone oil. So ituturo ko po sa inyo step by step kung paano po maglagay ng silicone oil at magpalit ng fan nito dahil basag na po ito. So una, ang gagawin po natin, disassemble po muna natin itong clutch fan dito mismo sa may pulley. So gamit po tayo ng 12mm na open wrench o box wrench. Alin man po dun sa dalawa. Box wrench, open wrench. Alin po dun sa dalawa, pwede po. Ang importante lang po na matanggal po natin itong radiator fan para madali po magpalit. So pagbaklas po, counterclockwise lang. Counterclockwise. Pero ito guys, pag tinanggal ninyo, ang mangyayari dito, iikot lang din itong pulley. Kasi pag baklas po nito ay counterclockwise. Pag inikot niyo po ito, gamit po itong 12mm, sasama po sa pag-ikot yung pulley. Ang gawin nyo po, maglagay po kayo ng isang tools dito sa ilalim. Yun ang po ang gagamitin yung pangontra para mapigilan po yung pag-ikot ng pulley. Apat pong tornilyo niyan, kailangan po natin matanggal lahat yan. Kahit mapaluwagan lang po muna. Ayan guys, maluwag na lahat. So isa-isahin na po natin tanggalin tong bolt para mabunot po natin tong radiator fan. Maganda guys na may konting knowledge po tayo pagdating sa sasakyan, lalo na po sa mga personal nyo kung sasakyan, para in case po na problema po kayo sa daan at malayo po kayo sa mga auto supply, meron na po kayong idea. Gaya na po nito, hindi naman po may iwasan sa long drive na pwede putulan ng blade. Dahil nga po medyo may katandaan na rin po ito. So first time pa lang po itong papalitan ng radiator fan. Kung meron po kayong sasakyan guys na bali ang fan blade, kahit isang pirasong fan blade lang natanggal, huwag nyo na pong gawin o huwag nyo na pong subukan gamitin. Palitan nyo na po muna bago nyo ibiyahe. Dahil ang isang reason po, magkakaroon po ng vibration yung makina kasama po ang kaha. Huwag nyo pong kaugalian na bali po yung fan blade ninyo tapos itatakbo ninyo. Kayo lang din po ang mapupirwisyo bandang huli dahil mas lalaki po ang problema imbis na isa lang. Marami pong sisiraing parts yan. Unang-una yung bearing, pwede pong masira dahil hindi na po balanse. Pangalawa, engine support, pwedeng mapunit.
guys, dahil naputol sa biyahe, sinira po pati shroud. Ito po yung shroud, yung cover na plastic para maging solid yung hangin na pumabato papuntang makina. So ito po ang papalitan natin dahil naputol nga po yung isang fan blade. So papalitan po natin to. So dadaling ko po sa loob para may himay-himay po natin isa-isa. So ito na nga guys, no. Ganito, una natin gagawin, ang goal po natin, palitan tong radiator blade o tong fan blade, papalitan po natin ito ng buo. Tapos pangalawa, magdadagdag po tayo ng silicone oil dito mismo sa clutch. So importante po na meron po kayong tools o tool set na socket wrench. So sa pagtanggal po nitong fan blade, gagamit po kayo ng 10mm na socket. Pwede rin naman po kayong gumamit ng box wrench. Pero para sa akin mas madali po kasi gumamit ng socket wrench dahil unang-una dahil dito tanggalin muna natin tong apat na tornilyo para sa fan blade. Yan. Tanggal na. Tapos ang next step po natin, dahil magdadagdag po tayo ng silicone oil, uulitin ko po, kaya po ako magdadagdag ng silicone oil dahil ang nangyari po dito, pag hinawakan nyo po itong shafting papuntang pulley at inikot nyo ng kamay, malambot, sobrang lambot po. Ito po nalagyan ko na, pero parang hindi pa ako satisfied sa nangyari, kaya magdadagdag pa ako ng konti. Ang nailagay ko po dito nung una ay 7 na 18 ml na silicone oil, so times 7 po, so magdadagdag pa po kahit mga dalawa para medyo gumanit pa po ng konti. So ang original po na bolt nito o screw nito ay bilog yung ulo. Ito po. Pwede po nyong buksan ito ng kayo lang kung meron po kayong tinatawag na impact drive. Yung po yung Phillips screw na may handle na mataba na bakal at papaluin po ng martilyo sa ibabaw para mag-release po yung lock o itong screw. Since wala po kasi akong impact drive, ang ginawa na lang po, nilagyan ko ng bakal dito, chisel, pwede po chisel na matigas, tapos paliwan nyo po counterclockwise gamit ang martilyo para lumuwag lang po yung ulo. Pag natanggal nyo po yung walo, huwag nyo na pong ibabalik itong luma dahil mahihirapan lang po din kayo sa susunod ninyong gawa. In case po na hindi tama po yung pagbalik ninyo nito, nagkaroon ng leak, pwede nyo pa pong baklasin ulit nang walang kahirap-hirap. Sa pagbaklas naman po nito, maglagay po kayo lagi ng marking. Kaya nito, lalagyan ako dito ng mark, naguhit, na ibig sabihin sila po yung dalawa magkatapat. Para sa pagbabalik, hindi po kayo mahihirapan. So, yan po. Gagawin natin dahil napalitan ko na nga po ito ng screw o ng bolt. Ang ipinalit ko po yung hexagon, yung ulo. Tapos 10mm din po yung ipinalit ko. Kasi yun lang din naman po ang kasukat, 10mm. Na millimeter po yung thread. Kasi ang pagkakalam ko po, dalawa po ang type ng thread ng bolt. Merong millimeter at merong pong standard. So ito po, ang sukat po nito, ang ngipit po nito o tip nito ay millimeter. So ganun din po, babaklasin din po natin to isa-isa, yung walo. Same procedure po counterclockwise. Yan.
ingatan nyo rin po na hindi nyo po masisira yung gasket. May gasket po yan. Yan guys, yan po yung silicone oil na tumutunaw. Kasi gaya nga po ng sabi ko, ito po ay nalagyan ko na dati. Nung nakaraang linggo lang po, nalagyan ko na po ito. Dadagdagan ko lang. Kasi dapat po, punong-puno ito. So dahil nung naibiyahe, penetrate po yung oil sa loob. So medyo nabakante yung ibang part. Guys, i-remind ko lang po kayo, hindi po ako mekaniko. Mahilig lang po ako mag-DIY. Nagkataon lang po na ang tatay ko ay mekaniko. Kaya meron po akong konting knowledge sa pagre-repair ng sasakyan. Pero dahil nga po, gaya nga ng karamihan, mas maganda po na may konting alam po kayo sa pagkukumpuni ng sasakyan. Para kayo na po mismo ang gagawa. Iba po kasi talaga yung may alam. Madali pong sabihin na madali lang yan. Pero pag kayo na po sa ganitong sitwasyon, hindi po biro. Mas mabuti po yung maranasan ninyo kung paano po ginagawa para ramdam ninyo. Yung trabaho ng isang mekaniko. So ito yung silicone oil. May nakapagsabi kasi sa akin na dagdagan ko lang ng 6. So ito po yung silicone oil. Dagdagan ko lang daw ng 6. Since ang isang box kasi ay 10, umorder na ako ng 10. Ang nailagay ko na ay 7. Ito wala na pong laman. 7 po kasi yung nailagay ko. So dadagdagan ko na lang po ng mga 2. Depende po kung mapupuno ko po ito. So yan, okay na. Ang gawin na lang po natin, ibalik natin yung cover, yung kapares, yung kabiyak. Para ang susunod ko na lang po, ang hinihintay ay yung fan blade. So gaya ng ginawa natin kanina, naglagay po ako ng marking. So pagtatapatin nyo lang po yung dalawa. Para hindi po kayo maligaw kasi baka mamaya mapansin nyo po yung eto may space dito, kabilaan. Baka mamaya ang paglagay ninyo, dito may space na itapat nyo dito sa kabila. So dapat po tapatan po yan. Kaya importante po sa atin na maglagay ng marking. So matotal po, sa 10 pirasong silicone oil na nabili ko, 8 po ang nagamit. So meron pa po kayong spare na 2. Itabi nyo lang po at hindi naman po yan napapanis. In case na magkaroon ng leak,
yung gawa ninyo, meron pa po kayong may pandadagdag. Ingatan nyo na rin po na hindi mapunit po yung gasket kasi may gasket po yan para silyadong-silyado po itong clutch po natin. So babalik na natin. Babalik ko na. So bagong bago guys. Buti na lang po hindi ako kumuha ng second hand. Kasi ganun din naman po, bibili rin naman po eh. Tapos second hand pa yung ikakabit, hindi po natin alam kung ilang taon na rin pong nagamit. Kaya mas okay po sa akin yung brand nyo. Medyo pricey pero okay lang po. First hand po nagamit, hindi po second hand. So pagbalik guys, ingatan nyo na hindi nyo tatamaan yung radiator para hindi magasgasan o mayupi. Apat lang naman po yung nut niyan uli. Meron po akong tip pala guys, pag sa paggamit ng socket ng box wrench. Meron po tinatawag na 12 points, meron po tinatawag na 6 points. Mas maganda po kung meron po kayong 6 points kasi hindi po maglulose thread yung nut ninyo. Itong gamit ko 12 points pero bago, kaya matalas pa po, hindi pa po basta-basta bibilog yung nut. Pero kalimitan po kasi mas maganda pa sa paghihigpit, ang gamit ay 6 points po.
Pero dapat meron din po kayong 12 points. Kasi ang 6 points po mahirap maghanap ng pwesto para